So mga tol, nagsalita na po ang mga Pinoy boxers natin sa pagkapanalo nila kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Paggugunita ng 50th anniversary ng Trilla in Manila. Unahin na po natin si Marlon Tapales kung saan tinapos niya lang sa loob ng round 6 ang Venezuela boxer na si Fernando Toro. Wala nga pong ibang sinabi si Tapales kundi nagpapasalamat siya sa lahat ng nanood. Humanga naman si Boss Toyo sa pagkapanalo ni Tapales na nanood ng laban at nagpa-picture pa ito kay Tapales habang bitbit ang trophy ni Tapales. Nagbiro pa nga si Boss Toyo, sold na daw ang trophy. Si Yumer Marcial naman mga tol, pinakita ang kanyang muka matapos ang matinding bakbakan nila ni Eddie Colmenares kung saan nanalo naman si Yumer via majority decision. Pinelex pa nga po ni Yumer Marcial ang kanyang WBC International belt na napanalunan sa laban at nagpasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya. Bagamat nasungkit niya ang belt, aminado si Yumer na marami pa daw siyang dapat matutunan. Kailangan pa daw niyang lumakas para sa darating na malalaking laban sa hinaharap. Asahan daw natin na patuloy siyang magbibigay ng karangalan sa mga Pilipino. So kaya nasabi po yan ni Marcial mga tol, dahil matibay din talaga itong kalaban niyang si Colmenares. Pinabagsak pa siya ng 2 beses habang pinalex din po ni Melvin Jerusalem ang kanyang WBC minimum world title nang madepensahan niya ito kay Siya Kulwakusi ng South Africa at nagpasalamat dahil safe ang laban niya. Nagpasalamat din si Jerusalem mga tol sa opponent niya. Sa interview naman kay Jerusalem ng mga media, sinabi niya magaling din daw itong nakalaban niya at balang araw magiging world champion din daw itong si Kusi. Nahihirapan nga daw siya dito kay Kusi sa early rounds dahil hindi rin daw biro itong kalaban niya at aminado si Jerusalem na dikit daw ang kanilang score. Pero pagdating ng late rounds or championship round, nakapag-adjust daw sila. Sinabihan daw siya ng coach niya na magbato na daw na maraming suntok, kaya yun, lumamang daw siya. Nag-iingat din daw siya dahil madulas yung sahig. Baka mamaya, madulas daw siya at tamaan kahit na hindi malakas. Tapos mabilangan siya. Kaya ingat na ingat daw si Jerusalem. Pagdating naman sa susunod na plano niya, gusto umano ni Jerusalem na unification fight kay Oscar Culaso. Sumagot din si Jerusalem mga tol sa hamon sa kanya ng isa pa nating kampiyon na si IBF Minimum World Champion Pedro Taduran na sinabing sila daw ang maglaban kapag hindi daw pumalag kay Taduran itong si Culaso. Sagot ni Jerusalem mga tol, wag muna daw sila maglaban. Unahin muna daw nila ang isang kampiyon na si Culaso bago daw sila. Habang si Carl-James Martin naman mga tol, sinabi niyang kahit lamang daw siya sa score dito kay Aran Dipain, hindi pa rin daw siya nagpakumpiyansa. Pinag-aaralan pa rin daw niya ang galawan ng kalaban niya. Noong na-knockdown naman daw siya ni Aran Dipain, natural lang daw yun dahil boksingero daw siya. Handa na nga din si Martin mga tol sa World Championship. Sinabi po kasi niya na sana daw World Championship na ang sunod na laban niya, pero hihintayin pa rin daw niya ang plano ng kanyang manager at promoter. Ang dream match naman ni Martin, nang tanungin siya kahit sino daw sa World Champion ngayon, papalagan daw niya. Sa iba pang balita mga tol, inilabas po ni former 3 Division World Champion General Casimero ang video kung saan pinapanood nito ng harapan ang laban ni Luis Nery noong nakaraang linggo. Sa caption ni Cuadro Alas, sinabi niyang pinag-aaralan na umano nito si Nery. Nakita niya na tumatayo lang daw sa harap itong si Nery. Tanong pa ni Casimero, aabot daw kaya ng 30 seconds itong si Nery sa kanya? Pero nasa sa inyo na lang daw kung kanino daw kayo tatalpak. Sumukhang ayaw naman po lumaban ni Luis Nery kay Casimero mga tol dahil sinabi na ni Luis Nery na hindi daw siya interesado kay Casimero. Request naman po ng mga Japanese fans sa promoter ni Casimero. Ang dapat daw na sunod na kalabanin ni Casimero ay ang kapatid naman daw ng promoter ni Casimero na si Tomoki Kameda.